Hello, hello, my check 1 2.
Hello. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po'y tumayo. Sabi sa awit 101 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siya'y kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Yan po, umawit po tayo daw na may tuwa at kagalakan. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya, sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya, sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Yes, hallelujah. Tayo magpuri. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya, sa puso ko wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan
paman, kailan paman. Hallelujah, Panginoon. Yes. Tayo po'y magpuri umagang pong ito. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Minsan, dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Yes. Praise you, Panginoon. Hallelujah. Yes, ko. Napakabuti mo, Panginoon. Pinupuri ka namin.
buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay mapawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Minsan, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Praise you, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin,
kulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman ikaw lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman Panginoon. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon, pamanibig. Inibig mo ako noon, pamanminsan. Inibig mo ako noon, Yes, hallelujah. Yes, Panginoon. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami nagising, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na binantayan mo kami sa aming pagtulog, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kung may problema po kami, Panginoon, na kayo po yung nagbibigay kalakasan, Panginoon, sa bahay, sa school, Panginoon, lalo na sa financially, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon, na hindi namin sinasadya, Panginoon, sa isip, salita, Panginoon, lalo salita, Panginoon. At, Panginoon, pinagpipray po namin, Panginoon, ang mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon, lalo na sa Pilipinas, Panginoon. Pinagpipray po namin ang mga kabataan, Panginoon, na nangyayari, Panginoon. Lord, gabayan niyo po sila, Panginoon. Huwag mo po sila pababayaan, Panginoon. Masira ang kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. At sa pastor na magsasalita dito sa harap, Panginoon, gabayan niyo po siya, Panginoon. Napawang po kayo magsasabi, Panginoon, sa mga sasabihin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po natin ang mga kapatid po natin. Welcome sa'yo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito
ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa'yo kapatid, kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Yan, tayo na po yung umupo. At sa tithes and offering naman, tinatawagan ko po si Teacher Edith. Maraming salamat sa ating Panginoon na talaga habang tayo ay maawit, alam natin na nagagalak talaga tayong lahat sapagkat nandyan lang siya, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, sa aming pagbibigay ng tithes and offering, mababasa natin po ito sa ating kanyang salita, Kawikaan, verse 3 and 9. Ay, pala, hindi verse 3. 3, verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at muli sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay siya ring handugan. Napakaganda po na pinaalala sa atin. Tunay ang Diyos ay lahat ng bagay ay pinagpapala tayo sa araw-araw ng ating buhay. Kaya yun po, ang mahalaga din na makapagbigay tayo ng kahit maliit man o malaki, ito yung nanggagaling sa ating puso. At nakakatulong din po sa ating mahal na iglesia. Pagkat yun po ay handog para sa Kanya, sa ating binasa. Kaya nga, ibibigay niya sa atin ang lahat. Basta maniwala lang tayo at magtiwala sa Kanya, sapagkat siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam natin na tayo nabubuhay sa Kanya lamang. Kaya Lord, salamat po sa aming awitan, sa aming pakikipag-isa sa inyo. Ito po ang dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jehovah Jireh, my provider's grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider's grace is sufficient for me. My God will supply all my needs according to His riches in glory. He will lead His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ay, ang announcement po natin ngayong Sunday, JTC's worship service 10 hanggang 10 ng umaga hanggang 12 ng hapon po. Sa prayer meeting po every day, ay every Wednesday,
Yun, kung gustong pumunta po, yung mga gustong mayroon sakit, ganun po, pagpe-pray po natin, dito lang po, din po yan sa church po natin, 6 ng gabi hanggang 9 ng gabi. At sa discipleship naman, every Saturday, yan po, kung gusto nyo pong mahulma yung pagkaka-disciple po, gustong matutunan ang salita ng Diyos po, yan po, every Saturday po, meron po tayo. 4 ng hapon hanggang 6 ng gabi. Yan. Ay, ito na po, Word of God. Tinatawagan ko na po si Brother Bong Marcelo para sa salita ng Diyos. Pumalakpak po tayo. Thank you. Maraming salamat, kapatid. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Kumustahin ko po muna yung ating, mukhang nag-iisa yung ating tatay. Meron tayong tatay, maraming nanay, mga anak, apo. Nandito na po, ano? Pagpalain kayo ng Panginoon dahil sa hindi ninyo paglimot doon sa mga ganitong gawain. At bagamat minsan, busy tayo sa ating mga bahay, busy tayo roon sa ating mga sariling, minsan problema, nakakalimutan na natin ang gawain o ang oras para sa Panginoon. Pero alam po naman natin na meron pong hininging isang araw, bagamat hindi naman totally isang araw, no? Pero isang araw lamang ang hiningi ng Panginoon sa atin na ibigay natin sa Kanya upang siya ay papurihan. Nauunawaan ng Panginoon na tayo ay nasa isang labanan. Tayo naman po hindi maganda lahat ang buhay. Tayo naman po ay hindi lahat laging maayos ang takbo. Minsan may mga problema o madalas may mga problema dyan. Problema kay mister. Tatay, hindi naman problema si nanay sa atin. O si tatay, hindi mo naman kayo namumroblema kay nanay. Ano po? Tapos yung ating mga bagong asawa rito, malayo pa ang inyong dadaanan, pero magandang ngayon pa lamang kayo ay nahuhulma na, nahuhubog na. Ang paglago ay medyo hindi siya mabagal, isa siyang proseso. At bawat araw tayo ay natututo at yung araw na yon tayo ay tumitibay. Ano po? So ang topic po natin ngayon ay medyo nasa 10 Commandments ito eh. Isa lamang ito. Matagal na samain natin ang church service. Yan yung mga binanggit pero medyo iniba ko po. Para medyo bumagay naman sa atin. So ang titulo po ng ating pag-uusapan ngayon, nagdala na ako ng kodigo kasi minsan nangyayari na pag mali ako ng kulay na inilagay, hindi lumalabas. So ang titulo po nating pag-uusapan ngayon ay nasa 10th commandment na you shall not or thou shall not covet. Mahaba po yan, marami siyang sinabi. Thou shall not covet thy, alam niyo na yun, thy neighbor's wife, thy neighbor's property, etc. etc. Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog ay huwag kang magnanasa o maghahangad ng anumang bagay o uri na hindi mo pag-aari. So ibig sabihin yung covet pala ay hindi naman eksaktong parang ambisyon lang. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ang kaibahan ng dalawa. Ambisyon at saka yung pagnanasang mali. Okay, bago po tayo ay sandali po tayong yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to na muli ay nagkaharap-harap kami, nagsama-sama kami ng mga kapatiran. Dalangin ko, Ama, na ikaw mangusap sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Hawakan mo ang kanilang mga puso, isipan, Panginoon. Let them be encouraged by your words, Panginoon. Makita nila kung ano ang tunay na mundo at makita rin nila, Panginoon, kung ano ang dapat na tunay na maging Kristiyano. Ang pamumuhay namin sa mundong ito ay pansamantala lamang, kaya ang paghihirap na ito ay pansamantala lang din lamang.
Kaya nararapat lamang, Panginoon, na kami ay matuwa sa bawat pagpapala, maliit man o malaki, na ibinigay mo basta't iyon ay nanggaling sa iyo, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. So, next slide po tayo. Ang sabi niya, yung pagiging covetous po ay sa umpisa ay hindi naman ganun kasama. Magsasalamin ako Pag medyo nagkakaedad na, pero tuwa ako sa inyo. Ilan lang may salamin sa inyo. Ako medyo, ito malaki na. Nakakantsawan na ako. Malaki na itong binabasa ko pero malabo pa rin. So, ang sinasabi po niya ay it means to have an excessive desire for something we don't have. Kumbaga, isa pong pagnanasa, sobrang pagnanasa, matinding pagnanasa o matinding kagustuhan na makuha mo ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Okay, normal lang po na tayo ay minsan mainggit. Normal lang po na tayo ay maghangad o magkagusto sa isang bagay na wala sa atin. Pero dapat po, nasa control iyon. Yun ang ibig kong sabihin. Kontrolado po dapat yung ating ugali pagdating sa mga ganung bagay. Nakita mo, yung kapitbahay mo, may bagong, may videoke siya, o karaoke. Yun yung panahon namin, yun ang nauuso eh. O kung ano man, gas range, aircon, electric fan, o kung ano man, nakita mo, bago. Tapos sabi mo, ay, meron na naman silang binili. So tayo naman ay nakakaramdam ng konting inggit. Ano po? Meron po tayong tinatawag na ang inggit po ay masama. Ano po? Ito po ay isang kasalanan. Ito po ay isang kasalanan. Bakit ito naging isang kasalanan? Yung pag-iisip ng hindi maganda, ito po ay hindi isang kasalanan. Pag-iisip pa lang po yun. Sinabi ng Panginoon, di po ba? Tandaan po natin, bawat isipin natin, ito na lang gawin natin para maging practical tayo. Bawat iniisip natin, maglagay tayo ng isang linya, isang mahabang linya, kulay pulang linya, at sa baba noon ay yung bangin. May picture naman ako dyan, no? May bangin. Mamaya papakita, wala pa pala dyan. Pakita nga natin yung picture. Sige pa. Talunin natin. May picture dyan ng bangin eh. Para, ayan. So, kapag tayo po ay merong inisip, tayo ay merong gustong gawin, ito po yung isipin natin. Meron lamang yan, may warning sign lagi yan na nakalagay dyan. Tapos sa ibaba niyan ay yung panganib, yung bangin mismo. Kapag yung hindi mo inintindi ang warning sign na yan, dumire-diretso ka pa rin, mahuhulog ka, mapapahamak ka. Okay. So, ang ibig sabihin, ang pagpasok ng jealousy, ang pagpasok ng inggit sa ating isipan, ay hindi naman masama. Normal po yun. Kasi tayo po ay tao pa. Magkakasala pa naman po tayo. Or nagkakasala pa rin naman tayo. Ngayon, nagiging masama po yung jealousy or inggit kapag tumakbo na po yung isip mo at nag-isip ka na ng hindi na maganda. Gusto ko rin magkaroon ng ganun. Okay? Sige bro, pakibalik sa... Nakakontrol ko ba yung ano dito? Hindi, no? Wala. I-try ko nga dito para ano. Saan kayo tututok? Dito, dyan. Balik natin, ha? So, yan yung kaninang pinag-uusapan natin. Thou shall not covet. In Tagalog, huwag kang magkakabit. Iba pa yun sa ibig. Masama pa rin yun kasi nakalagay naman sa Bible yun eh. Thou shall not covet your neighbor's wife. Huwag kang magkakabit. Huwag kang, lalo na kung may asawa ka na, kahit may binata ka na, or dalaga ka, huwag kang papatol sa may asawa. Covetousness yun. So kasalanan pa rin yun. Mali yun sa mata ng Diyos at mata ng tao. Huwag kang magkakabit. Pag tayo ay nag-covet o naghangad ng hindi natin pag-aari, ang mangyayari,
kakabit o karugtong at kasunod na nito ang marami pang kasalanan tulad ng pagsisinungaling, pandaraya, pagnanakaw, at kalaunan ay pagpatay na sinadya man o hindi sinadya. Nakita po ninyo yung pwedeng puntahan nung simpleng pag-iisip. Ano po? Simpleng pag-iisip na inggit ka lang. Tapos, naghangad ka, lumakad na yung utak mo, mapupunta ka na sa masama. Ngayon, anong dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, baguhin natin yung paraan ng pag-iisip. Kasi hindi at may iwasan yan. Ang pag-inggit, ang pagkainggit po, ako po ay kasama ko po si Brother Lil, anong year tayo? 1983. Basta 80s po, 1980s. Kami po ay nakakilala sa Panginoon. Naging barkada ko yan, sina Brother Lil, Sister Sherlo, ang leader namin noon. Sa church pa, dyan sa West Bigan pa, hanggang sa may Sandoval building dati. So, ang gusto ko pong sabihin, sa tinagal-tagal po naming naging Kristiyano, nakita po namin ang lahat ng uri ng Kristiyano. Ako po, sa dami nainggit ako sa mga to, mga loyal po itong mga to. Ilang church lang po yung kanilang pinuntahan. Ako po, napakarami kong nalipatang churches. Ako po naging mga leader doon sa mga churches na yon. At nakita ko po kung paano lumago at bumagsak ang isang Kristiyano. Kasama na ako rin. Nakita ko na rin ang sarili ko kung paano ako lumago at kung paano ako bumagsak. Kaya in a way po, ang may i-share ko sa inyo ay yung very practical kung paano mamuhay ng isang Kristiyano na tao. Isa kang tao, at the same time, isa kang Kristiyano. Ano po? Tandaan po natin, ang Kristiyano po ay hindi perpekto. Wala pong perpekto, hindi po tayo perpekto. Lahat po tayo nagkakasala. Dating makasalanan, pinatawad ng Panginoon. At ngayon ay naging pinabanal lamang tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin po tayo. Bagamat ang gusto ng Diyos sa atin ay umiwas tayo sa kasalanan o huwag tayong magkasala. Kaya depende po iyon sa paglago natin. Depende po iyon kasi po ako may nakilala rin mga Kristiyano mula pagkabata hanggang sa lumaki. Malinis po. Ako yung inggit na inggit sa ganung mga tao. Hindi ko nagawa yon. Ako lahat ng bisyo ata, naranasan ko na. Sa may, pa lang kami, Santa Mesa pa lang kami, doon sa kabila. Hindi ko pa maiwasan noon yung aking, kasi mabarkada akong tao, kaya late ako nag-asawa. Minsan umaattend ako ron, medyo, sabi nga ni Brother Ray dati, sabi, bro, may tama ka ba yata? May nakainom pa, parang ganun. Yun po ay mga bugso ng kabataan. Ano po? Kabataan. Yun naman po ay gawin nating aral sa atin. Ano po? Hindi ko sasabihin huwag kayong uminom. Ang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong maglalasing. Pag kayo nalasing, mawawala kayo sa sarili ninyo, mawawala ang pagkatao ninyo, mawawala ang pagkakristyano ninyo, mawawala ang respeto ng mga tao sa inyo. Ano po? Pero hindi ko rin sinasabing uminom kayo, ha? Na hindi bawal uminom. Hindi ko rin sinasabi. Basta ang ako bilang isang practical na tao, ang masasabi ko lamang sa inyo, kung meron kayong gagawin na bagay na tulad ng pag-inom. Kasi minsan nangyayari yan kay tatay, ako tatay. Minsan naiimbitahan tayo. Depende sa conviction mo. Kung kaya mong pigilan ang iyong sarili, kung kaya mong kontrolan yung sarili, matured ka na sa Panginoon, especially kung leader ka na. Kaya ang hirap po maging leader. Ano po? Pag naging leader ka na, kailangan kontrolado mo ang sarili mo. Sa gabay ng Panginoon, kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng makita dyan na nakikishot-shot. Isa lang naman. Pinagbigyan ko lang, nag-shot ka. Facebook ka, Facebook live ka. Si pastor si brother si kuya Di ba? Sisira. Parang ganun lang tayo kadaling sirain. So, ang the best thing dyan is huwag natin hayaan mawala yung respeto ng tao sa atin. Okay? Yung simpleng inggit na yan, halimbawa, matututok. Kasi nga, kagustuhan mo magkaroon ng isang bagay, nakita mo yung, kunwari, mayaman tayo. Nakita mo, bumili ng bagong kotse. Nainggit ka. Wala ka pang pabili ng kotse. Sa sobrang inggit mo,
sa kagustuhan mo magkaroon ng kotseng yon, gagawin mo na lahat ng mga bagay na hindi naman tama. Doon po tayo nagkakaloko-loko. Tulad ng pang-i-scam. Sino na ang na-scam dito? Huwag magtataas ng kamay. Sino naman ang nang-scam dito? Huwag din magtataas ng kamay. Huwag po natin gagawin ang mga yan. Yan po yung ginagawa ng covetousness. Yan pong ibubulong sa utak natin. Bubulungan ka, minsan ginagamit yung mga malapit sa atin na mandaya, magsinungaling, o kung ano man. At minsan, dahil nga sa pandaraya at pagsisinungaling natin, meron palang napapahamak sa scamming po. Tulad halimbawa, nang scam tayo. In-scam natin yung isang tao, naniwala yung tao. Yung pala yung gamot, pambili ng gamot yung kanyang sinakripisyo or pampa-hospital ng ninuman, ng pamilya niya. Tapos niloko lang natin, may nangyari sa taong yon, napahamak. Kawawa naman, di po ba? Dadalhin natin yon sa konsensya natin. Balik tayo ha, medyo balik tayo sa pagkabata. Nung ako'y bata pa, meron akong commercial na napapanood doon na dati ang sabi niya, sino ang best friend mo? Ang tanong dito sino ang best friend mo at sino ang kaaway na mortal mo noon? At sino ang best friend mo at kaaway na mortal mo rin ngayon? Tatawagin ko si, anong pangalan ni Nene? Halika nga rito. Interviewin kita. Huwag ka na maya. Ako na lalapit. Sige, ako na lalapit. Meron akong tanong. Sino ang best friend mo ngayon? Meron ba? Sino? Kaibigan. Si Sab-Sab. Sab-Sab. Jep. Tama ba? Jap. Tab. Oo, pasensya na. Medyo mano yung aking tenga. Sige, salamat. Tab daw. Sa bawat isa po sa atin naman ay merong best friend. At the same time, meron din po tayong kaaway. Di ba? Meron tayong nakakaaway. So meron tayong best friend at meron tayong kaaway. Meron ako, hindi ko alam kung bago sa inyo itong i-introduce ko. Pero actually nangyari kasi ito sa aking buhay. Kaya ituturo ko sa inyo. Nababasa po ninyo. Your best friend and your worst enemy is you. It's yourself. Hindi ko alam kung bago sa inyo yan, no? Pero papaliwanag ko po. Tayo bilang isang tao, normal na tayo ay magkaroon ng mga kaibigan. Malapit na kaibigan, malayong kaibigan, at kaaway, kagalit. Lamang, dumarating po yung panahon na tayo ay mag-iisa. Darating yung panahon na tayo ay magsosolo. Ang mga nanay, kami ngayon, naglalakihan na yung mga anak namin. Pag yung anak namin ay naglakihan na, ngayon magugulo pa sila sa bahay. At mga tamad pa sila. Tinuturuan ko pa maghugas ng pinggan. Pahirapan pa. Magpakain ng alaga, pahirapan. Napapagalitan pa minsan. Kapag nakapag-aral, nakatapos, nakapag-asawa na po ang mga yan, aalis na po sila. May iwan na po kayong mag-asawa. At kung ano pa man sa kalooban na rin ng Panginoon, marahil handa naman tayo, may iwan, mawawala yung isa sa atin. Maganda kung sabay, di ba? Yun nga, nire-request ko nga sa pag kami kukunin ng Panginoon, sana either sabay kami or magkasunod na kami para hindi na namin maranasan yung lungkot na nag-iisa. Pero ganun pa man, mangyayari po yun na tayo ay mag-iisa, na tayo ay mawawalan ng kaibigan. At mawawalan rin naman ng kaaway. Kasi parang galit ka sa mundo nun eh. Or sa sobrang bigat ng problema mo, wala ka ng kaibigan na pwedeng pagkatiwalaan. Nasubukan mo yung mga kaibigan mo, nawala na. Maraming dahilan. Maaring nasubukan mo na hindi sila pwedeng maging tunay na kaibigan, nangailangan ka, nawala sila. Or umalis sila. Ako po, ang kaso ko, ang dami kong naging kaibigan nung ako sa isang church. Marami kaming grupo magkakaibigan, pero nung nagkaroon ng pamilya, naghiwa-hiwalay na. Napunta sila sa ibang bansa, sa malayong probinsya. So,
Hindi na, Facebook na lang. At Facebook na nga, madalang pa. Hindi na, kasi busy na sila may kanya-kanya na pamilya. So nawalan ka na ng kaibigan, nag-solo ka na. At kapag nangyari yun, parang feeling mo kawawang-kawawa ka na ang lungkot-lungkot mo. Yun po ang pakiramdam ko nung time na yun. Kahit doon sa tinitiran namin, wala rin po akong kaibigan dahil ang sistema roon sa aming lugar ay kanya-kanya. Kumbaga, magkita kayo sa labas, bati, oy, pare, hello, ganun lang. Pero wala yung magiging close mo, wala. So in short, dumating ako sa panahon na ako'y nag-iisa. At doon nakita ko yung tunay kong ugali. Yung mabuti at masama kong ugali. Ngayon, yung mabuting ugali natin, yun yung tutulong sa atin para magpatuloy at tumibay. At yung masamang ugali naman natin, yun yung magpapabagsak sa atin. Natatandaan niyo kung sino mo nandito, yung nakaraang shinare ko sa inyo na message tungkol sa dalawang lobo o wolf na isang puti at isang itim. Kung sino man ang pinapakain mo sa dalawang yon, ibig sabihin siya yung pinapakain ng ugali mo. Yun yung ugali mo eh. Kung sino ang pinapakain mo ron, yun ang lalago. Pag pinakain mo yung itim, pinakain mo ng masama, yun ka. Pag pinakain mo ng mabubuti, yun ka. Yun yung the good you. So ito, darating at darating yung panahon tayong mag-iisa. Dumating o hindi, nakahanda tayo. Okay? Kasi sa akin, dumating eh. At in the future, maaaring dumating pa. Kapag yun nangyari na nga sinabi kong tumanda na tayo, especially sa mga senior. Nakagaya ko, ako'y senior na. Pero sabi nga, enjoy life. Huwag kang, may problema, okay yan, nandyan yan. Pero kumbaga sa matuto tayong bilangin yung araw natin sa mundo. Sandali lang to, di mo masabi. Halimbawa ako, huwag naman sana, no? Biglang maghahanap kayo. Sabihin nyo, Brother Lil, asan na si Brother Bong? Tapos biglang sasabihin na Brother Lil, hindi natin sasabihin kalulungkot, pero siyempre wag muna, marami pa akong plano. Kinuha na pala ni Lord, parang gano'n. Yun yung gusto kong sabihin, totoo po, yun po kasi yung katotohanan na hindi natin may iwasan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. At yun po ngayon yung iniisip ko ngayon. Kaya kaya nung nagsabi sa akin si Brother Lil na ganito, Brother Bro, kailangan ganito. Para bang hindi pwedeng tumanggi. So, yun lang po. Okay, talon tayo. Baka napapahaba na ako masyado. Merong itong isa. Until we are able to forgive, accept, love, discipline, and control yourself, it will be very hard for us to grow. Alam niyo po ba yan? Meron bang nakakasakay dyan? Meron bang nakaka-relate dyan? Yung time na kayo ay nagagalit sa inyong sarili, nung time na pag sumablay ka, galit na galit ka sa sarili mo, palpak ka talaga, ang hina mo talaga. Ako po, dumaan ako dyan. Dumating yung time na pag ako'y sumablay na ganito, sumablay sa ganito, sabihin ko, hina mo talaga. Bobo mo talaga. Talagang, ang sinisisi ko po yung sarili ko, hindi ko naging ugali. Although siguro minsan, pero iniiwas ako manisi ng ibang tao. Ang sinisisi ko na lang pag may sumablay sarili ko, tinitignan ko na yun ay kasalanan ko. Okay? Kapag nakita mo, nakasalanan mo, para sa akin, it is a good sign. Alam niyo po kung bakit? Natututo po tayong hindi maging judgmental. Natututo po tayo na hindi isipin na Brother Lil kasi, Sister Cielo kasi, sila yung dahilan kaya nagkaloko-loko ito. Napipigilan po natin yon. Nakikita natin yung sarili natin na dapat, na unang nagagalit tayo, ito naman yung kagandahan niya na, kaya sabi ko sa iyo, control yourself. Discipline, love, discipline, and control yourself. Yan po yung pangontra natin. Wala na isa pala. Dalawa. Forgive, accept, love, discipline, and control yourself. So, ibig sabihin, pwedeng magalit ka sa sarili mo, pero unti-unti, mawawala na yon. Kasi nakikita mo, ang iisipin mo na susunod na, dapat pala ganito ang ginawa ko. Or, sa susunod, ganito ang gagawin ko. Tatanggapin mo na ang sarili mo na ganun ka. Na nung una, sabihin mo, bobo ka. Okay, bobo ka kung bobo ka. Pero wala pong bobo.
Okay? Ano lang, expression na lang po yan. Kapag ang isang tao po natutong mag-isip, mag-aral, magbasa, wala na pong bobo. Na ang isang bobo po ay yung taong ayaw na mag-isip, ayaw nang mag-aral, ayaw na magbasa. Hinahayaan mo na lang na mag-stay yung utak mo. Yun po. Sa amin, habang tumatanda, kapag hinayaan natin, may mga kasing edad yata ako, hindi ko alam kung matanda ako sa inyong lahat, pero sa panahon po natin, kapag tayo po, sa edad po natin, kapag hindi po tayo nag-iisip, hindi tayo nagbabasa, nagsasalita, nakikipagkwentuhan, prone po tayo sa tinatawag na dementia o yung sakit na Alzheimer, yun pong tipong kalimot na hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo nakilala yung iyong kamag-anak. Yun po yung masama na yung dementia po. Sakit na matanda po yun, sakit sa utak, sakit sa ulo, sa mind, sa brain. Kaya kailangan natin ng ganito fellowship. Kailangan ninyo ng makikipag-usap. Ang sinasabi ko lang, kapag dumating yung point na mag-isa ka, alam mo kung ano ang gagawin mo. Okay po. Ito yung number 1 na dapat gawin natin. Si Hulk Hogan yan kaya nung kabataan niya siguro. Tumanda na siya ngayon Yan po yan. I have conquered myself. Sa 1 Corinthians 9:27, ang sabi ni Paul, I beat my body into submission. Sa ibang Bible verses ang sinasabi niya, pinapatay ko yung makasalanang ako. Okay? Kaya ang sabi natin, kontrolin, disiplinahin yung ating sarili. Ito po, sa picture na yan, ipinakita kung paano niya ginulpi yung kanyang sarili. Yung sarili mo, hindi ko sinasabi na napaluin mo yung sarili mo, ha? Hindi ko sinasabi na pumunta ka sa labas at magpenitensya. Hindi po yun. Kung tutuusin po, yung penitensya po ay hindi po naayon sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil ang penitensya po, tapos na po. Bayad na po. Bayad na yung paghirap. Okay? Wala na tayong question doon. No? Bayad na. Yung hindi mo na kailangan maghirap, pahirapan ang sarili mo. Bayad na. Binayaran ng Panginoon. Yung pagkamatay ng Panginoong Jesus, yun na yung bayad. Kaya hindi mo na kailangan pahirapan na yung sarili. Ang gusto kong sabihin dito at gustong sabihin ni Brother Paul ay yung kontrolin mo ang iyong sarili, disiplinahin mo yung sarili bilang isang atleta. Isang atleta nga yung kanyang ginawang halimbawa lagi, di ba? Na ano ba ang ginagawa mo kapag para makontrol mo ang iyong sarili? Una, kontrolin mo ang ating pag-iisip. Huwag mong hahayaan na paglaraluan ka ng iyong pag-iisip. Ang pag-iisip po natin, ito po ay isang battleground. Nandyan ka, habang nag-iisip ka, nagpaplano ka, dyan din papasok yung ating kaaway at dyan din bubulong-bulong. Kaya kung hindi ka busy, walang laman yung ating mind, papasukan po yan ng kung ano-anong kalokohan at i-impluensyahan ka ng demonyo. Kaya yung mind natin dapat busy sa Word of God, sa ginagawa natin. Busy sa mundong ito at kung ano pa. So control ourselves and put it into submission upang tayo ay magkaroon ng control sa ating mga sarili. So ang sarili po natin ay tulad, yung kabila, ano po? Since natalo na natin, assuming natalo na natin yung yung bad influence o yung bad boy na si Bong o bad boy Lil. Meron pa tayong babanggain na isa para umakyat. Ito yung, sabi nga, yung isa pang sarili natin ay yung isang mataas na parang bundok. Isang bundok na kailangan makonquer natin, na kailangan masakop natin. Parang isang bayan na kailangan sakupin natin, na kapag nasakop mo, ikaw ang maghahari. Yung sarili mo na sasablay-sablay, kailangan makontrol mo yun. Kailangan masakop mo yun. Kailangan lumabas ngayon, ikaw yung bagong tao. Eto na naman. Piyak na naman. Lalabas ngayon yung tunay na ikaw. Tunay na, hindi ko kasi alam yung mga pangalan ninyo, no? Tunay na Lil na Kristiyano or Bong na Kristiyano.
lalabas dyan. Ah. Yan yun. Yan po yung gagawin natin. So tuloy-tuloy na pagdisiplina sa ating sarili. Yan po yung practical na dapat natin gawin. Kontrolin muna. Mind setting po ang tawag dyan. Bawat araw, bawat umaga, paggising mo pa lang, magpe-pray tayo, di ba? Pagpe-pray natin sa Panginoon, na gabayan tayo ngayong araw na to, protection, etc., provision, ganun-ganun. At the same time, ilagay na po natin sa isip natin, Panginoon, gabayan mo akong isip, at bigyan mo ako ng positive outlook in life. Yung positive na gusto kong sabihin ay yung tingnan mo rin lahat ng tao na parang mabuti, mapakristyano man o hindi. Na kapag may nakita ka dyan na nagchichismis laban sa'yo, ang iisipin mo na lang may problema kasi siyang malaki. Kawawa naman siya, kaya chinichismis niya ako. Pag meron naman ditong naglalakad ka sa kalsada, biglang may naglalakad, biglang nabundol ka, o binunggo ka, hindi man lang tumingon o nagsorry, kadalasan sa mga lalaki o kahit sa mga nanay, hahabulin yun, papagalitan, di ba? Isipin mo na lang na nagmamadali ang taong yun, meron siyang emergency, kaya ganun. Parang wala siya sa sarili, may problema siyang mas malaki kesa sa problema mo. Yun po yung gusto kong sabihin na mind setting. Pinapractice ko rin po yan at hindi po yan madali. Hindi yan madali dahil masusubok yan paglabas mo pa lang ng bahay. Pero kapag pinractice mo ng pinractice, araw-araw, nakaprogram sa isip mo yan, makikita mo at makikita ng tao sa paligid mo yung pagbabago mo. Pag mo nalang isipin mo nila, ikaw muna, basta i-practice mo muna. Ganon. Ako pinipilit ko yung bunganga ko pag si Mrs. may sinabi, tapos hindi ko nagustuhan, pigil ang bunganga, hindi muna ako magsasalita. Kasi kadalasan, noon, pagka may sinabi siya na hindi ko nagustuhan, sagot ka agad ako. Sasagot din siya. Nangyayari tuloy, parang nag-aaway kayo, lumalaki tuloy. Ngayon, samantalang ang ginawa ko, may sinabi siyang hindi maganda, hindi ko nagustuhan, tumahimik ako. Ganun din sa nanay at anak ha. Tatay at anak, ganun din. Iba po kasi ang panahon ngayon. Pag may ganun din yung anak ko. Pag may sumagot yung anak ko, hindi maganda ang sagot, pigil muna ako. Kasi nagalit ako eh. Pigil muna ako. Then nung bumaba na yung galit ko, saka ako sinabi, bakit mo naman sinabi yun? Ay, hindi kasi ganun-ganun. Nagkaintindihan kayo, yung pala, kaya niya sinabi yun, hindi naman pala para barahin ka, para pagalitan ka, o ano man, yung pala iba ang dahilan. So, ang punto ron, kung manahimik ka, mas magandang malaman mo, bago ka mag-react, wala mo na yung galit mo. Hindi ka nabigla. Kasi pag nabigla ka, sasagot ka, away ang pupuntahan yan. Ganun din mga anak ha, yung ating mga magulang, galangin natin. Walang blessings na manggagaling sa Panginoon kapag hindi natin ginalang ang ating mga magulang. Totoo po yan. At kayong mga anak kayong mga nanay naman, siyempre, bigyan natin ng tamang respeto po yung ating mga anak. Wag po natin silang ituring na parang anak lang kita, wala kang karapatan. Ano po, hindi natin sila tuturingan na gano'n. Mga anak natin sila, kaya nga anak natin, mahal natin. Normally po, yung mga batang yan, sila yung normally tutulong sa atin pag tayo naman ay matanda na. Ngayon, kung sakaling hindi mangyari yon, at least sabi ko nga sa inyo, matuto na tayong mag-isa. Nakahanda na tayo, paghandaan na natin yung ating pagtanda. Okay, kayong mga anak, konti lang kasi yung mga anak dito no? Pero kayong mga anak, kung kaya lang, kasi gagalangin natin yung inutos ng Panginoon na kapag ang mag-asawa ay nag-asawa na, mag-isa na sila, hihiwalay na sila sa kanilang parents. Pero syempre, tayo bilang mga Pilipino, iba tayo compassionate tayo Tulad kami, hindi naman ako, yung kapatid ko, inalagaan nila yung parents namin hanggang sa mawala nga. Ganun kasi tayo, no? Hanggat kaya, ika nga. Yun kasi yung pagmamahalan ng pamilya. Okay? Balik tayo.
So kapag nadisiplina natin yung sarili natin, at meron tayong control sa ating sarili, magiging malakas na tayo. Ito ngayon. How then can we run away from covetous spirit? Dati ang sagot natin kapag mayroong temptation, di ba? Pag may temptation na dumating sa atin, ang gagawin natin, simple lang yan. Tumalikod ka at tumakbo. Depende po. Depende sa temptation. Ang covetousness, ito po yung paghahangad, ay hindi natin matatakbuhan. At this time, hindi natin tatakbuhan. Ang gagawin natin, haharapin natin siya. Ang gagawin natin, tatalunin natin siya. So, paano natin tatalunin yan? Iba-iba po ang buhay natin, ha? Merong mas mataas sa atin at merong mas mababa sa atin. Kaya wag po tayong maiinggit doon sa mas mataas sa atin. Ako kahit ganito ako, siyempre merong mas mataas sa akin at yung mas mataas sa akin, may mas mataas pa sa kanya at pataas na pataas. Kumbaga, merong mas mataas lagi. So, paano? Una, pamilyar na kayo rito pero gusto kong ulitin. Gusto kong kumbaga, itatak natin. Kasi we are more on mind setting. Yun yung gusto kong mangyari sa atin ngayon. For your information nga pala, no? Itong mga preaching na to, pati yung naunang ginagawa ko ay dito ko pa lamang ginagawa. Pati doon sa Bible cell group namin, iba naman kasi yung sistema namin, kaya hindi ko na-share itong mga to. Sa inyo ko lang na-share yung mga ganitong klaseng preaching. At naniniwala naman ako na ito ay makakatulong sa biyaya ng Panginoon, sa gabay ng Panginoon. Ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Ganon din sa akin. Remember po, hindi po como brother, hindi po como pastor, malayo na sa tukso, sa hirap, o dusa. Hindi po, pare-pareho lang po tayo. Mas mahirap po ang maging pastor. Kaya kadalasan, yung tunay na pastor, ha? Kasi may mga na-encounter din akong hindi naman tunay na pastor. Kumbaga ginagawa lang negosyo yung kanilang pagiging pastor. So, ganun po. Makikita natin yan sa buhay nila. Ay, ganun ba? So, ito. Sa Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from love of money and be contented with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang sinabi ng Bible. Ngayon tanong, is money the root of all evil? Gusto ko lang magtanong. Sige, yung bata ulit. Anong pangalan mo ulit? Yung friend ni Jap-Jap, Tab-Tab. Russia. Parang yung bansa. Russia. Yung, ikaw ba, gusto mo ng pera? Ayaw mo? Ayaw mo pera. Sige, halimbawa, sabihin natin, si brother. Ikaw, brother, gusto mo ng pera? Siyempre, hindi. Sabi ko nga sa inyo, practical ako. Hindi ako magpapanggap sa inyo. Hindi ako magpapanggap sa inyo na banal, na magaling, na mahusay, hindi ako magpapanggap. Kilala ako ni Brother Lil, pati mga kalokohan ko. Kasi kasama ko siya sa kalokohan. So ang pera, kailangan natin. Gusto natin ng pera. Pera ang bumubuhay sa mundong ito. Pera ang bumubuhay at nagpapatakbo sa mundong ito. Pero ang tanong dito, kasi nasa Bible yung tanong na, is money, yan yung tanong is money the root of all evil? Sabi nga. Yung tanong, brother, ano pangalan mo? Russell. May nating ako. Russell. Okay, Russell. So, ang pera daw ba ay ugat ng ano ba yung evil? Kasamaan. Ang pera ay ugat ng kasamaan. Tama ba? Oo, hindi. Tama, mali. Sa tingin mo lang.
Depende sa paggamit. Okay. Tama ang sagot mo. Dagdagan natin. Tama yon, pero dagdagan natin. Ang pera ay isang bagay na kinakailangan sa mundong ito para mabuhay. So kung walang pera, hindi po tayo mabubuhay. Hindi tayo makakapagpaaral ng ating mga anak, makakapagpakain sa kanila, mamalengke, bilhin damit, bayad tuition fee, at kung ano pa. Ito yung masama. For the love of money is, yun yung nakalagay sa Bible, kaya nga kinlaro ng Bible, for the love of money is the root of all evil. So ano ang sinasabi niya? Kapag binahal mo ang isang pera, pag binahal mo ang pera, yun ang masama. Bakit mo mamahalin ang pera? Hindi mo dapat mahalin ang pera. Dapat, ang pera po ay isang instrumento, isang tool, isa lamang siyang bagay. Bagamat maraming mapapaikot itong perang ito, pero ito ay isang bagay lamang. Tulad nung pinag-usapan natin kanina, na dapat mong kontrolin ang sarili mo para lumabas ang mabuting ikaw, ang positive na ikaw, ganun din ang gagawin mo sa pera. Ang pera ay isang instrumento, isang bagay. Kontrolin mo ito. Kapag ang pera ang kumontrol sa'yo, ano ang mangyayari? Magkaloko-loko po tayo. Marami tayong iniwan kanina na nilaktaman ko na lang kasi pampahaba lang. No? Ito yung pinakaugat ng pag-uusapan natin. Kapag ang pera ang humawak sa atin, nasilaw tayo sa pera, karangyaan, kasikatan, patay po, yari. Sa politika, tignan ninyo ha. Teka lang, baka wag niyo akong pag-isipan ng mali ha. Meron po tayong mga kapatid na nasa politika. Ano po? Sige, babanggitin ko na. Hindi ko babanggitin. Pero kilala nyo na. Isang brother na bumalik sa Senate. At merong isang brother, hindi ko alam kung tunay na, kasi hindi ko sundan yung kanyang isang brother na oposisyon na kumukontra. Personally po, di ba po nagkakagulo na tayo, ang Senate hindi na tumatakbo. Ngayon, itong isang brother, lumipat, bumalik, nag-report siya sa Senate. At ang purpose naman, at ang nangyari, ang resulta, nabuhay ang Senate, tumakbo at nakapagtrabaho. So marami pong nagalit sa kapatid na to. Ang sabi ng iba, traidor ka, etc. etc. Pero kung titignan natin, ano ba yung bunga ng ginawa niya? Pangit ba yung ginawa niya? Kung nanatili siya nandun sa kabila, status quo pa rin po tayo, hindi magtatrabaho ang Senate. Hindi tatakbo, lalong hindi unlad ang bansa. Lalong may mga nanggugulo po may nanggugulo talaga sa ating bansa. At yun ang gusto nilang mangyari, magkagulo ang bansa natin. So para sa akin po, nakakabuti sa bansa yung ginawa ni brother. Sige, babanggitin ko na nga si brother Joel, di ba? Brother Joel, no? So para sa akin, it is a redeeming factor sa kanya yun. Kumbaga sa hindi ko sinasabing guilty si Joel, ha? Si brother Joel. Pero siya po ay nagkaroon ng kaso, 2 ulit na nagkaroon siya ng kaso. Nakita po ninyo, pastor po yun, pero nagkaroon ng kaso. Hindi ko sinasabing, kaya nga ang sabi ko sa inyo, walang perpektong tao. Hindi ko mo pastor ka, malaya ka sa kasalanan. In fact, ang totoo niyan, especially pag nagkaroon ka ng power, nagkaroon ka ng pera, ang lapit mo sa kasalanan. Noong una, ako po'y nagtatampo kay Brother Joel dahil sa bakit siya kumampi. Hindi ko alam kung yung mga digong dito ha, pero opinion ko na lang po ito. No? Pagpasensyahan nyo na lang kung nasagasaan ko kayo. Ang sabi ko noon, bakit sila hindi pa ako makadigong talaga kasi pag upo pa lang tumakbo pa lang si Digong, hindi ko talaga siya binoto. Hindi ko alam kung paano pero kasi nasundan ko yung background niya. Sabi ko, paano magiging mahusay na presidente ito? Mamamatay tao. Kumbaga sa gumagawa ng hindi maganda. So,
Yun, talagang hindi ko siya nagustuhan. Ngayon, ito yung tanong ko, bakit merong mga Kristiyano na sumusuporta doon sa ganong klaseng uri ng tao? Kung Kristiyano man sila, ano po? Kung kayo man po, sa ngayon, sa ngayon, sa nangyayari sa bansa natin, hindi ko naman ipopromote ang initial ko nga pala, BBM. Parang nangampanya, no? Bongbong Marcelo din ako. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin, tignan po natin yung kapakanan ng bansa natin, kung tayo man po ay mas sa kabila, o ano man, yung sa bansa na lang po natin, ang tignan natin. Nakakabuti po ba? At saka tignan po natin yung ginawa ng tao. Ano po ba may mga kaso ba? May mga ginawa ba? Yun, di ba yun ang sinuro ng Bible sa atin? Ano bang tinuro ng Bible sa atin? Be wise as snake, pero mabait tulad ng isang dove. Paano tayo nagiging wise? Test every spirit. Hindi lahat ng espiritu ay galing sa Diyos. Mayroong galing sa demonyo. Ang demonyo, lalapit sa iyo yan, parang anghel yan. Ang galing-galing magsalita, ang bait-bait magsalita. At maniniwala naman kayo. Tayo. Pero ano ang dapat natin gawin? Kasi nabigyan tayo ng technique ng Bible. Tinuruan tayo ng Bible. Ang technique? And you shall know them by their fruits. Ano yung mga ginawa nila? Ano yung mga nagawa na nila? At ano pa yung mga gagawin nila? Yun ang tignan natin. And that way, makakapag-decide tayo kung sino ang dapat nating suportahan. Okay? Si Brother Joel po, hindi naman sa inuusgahan ko siya, pero sa opinion ko, ang isang Kristiyano kasi pag pumasok sa politika, minsan naiimpluwensyahan. Naiimpluwensyahan siya. Minsan hirap kang lumakad ng sarili mo lang. So yung kay Brother Joel, ang inisip ko, may kaso siya. Totoong may kaso siya. Nangyari yon. Posible lang na hindi niya inaakala na gano'n ang mangyayari. Maaaring pumirma lang siya, maaaring umuo lang siya, gano'n, pero mali pala at magkakakaso pala siya dahil nakisama siya. So ngayon, ang punto rito, natutuwa ako kay brother na siya ay lumipat siya ay nagtatrabaho na at gumagana na ang ating Senado. Pero hindi ibig sabihin, tapos na yung kaso. The more, mas lalong dapat niyang harapin yung kaso. Dahil kapag sinabing nawala yung kaso, hindi pwede. Ang mangyayari lang nun, lalabas lang na, kaya ka pala lumipat para lang maasikaso yung kaso mo. Hindi po dapat ganon. Pero naniniwala ako na itutuloy ng gobyerno ang kaso ni Joel. Kung si Joel walang kasalanan, God will protect him. Kahit may kasalanan siya, God will protect him pa rin naman. Kaya hindi siya mapapahamak, kaya tama lang yung kanyang ginawa at mas lalong nararapat na harapin niya yung kanyang kaso. Bilang isang Kristiyano, harapin natin kung ano man yung pagkakamali natin, harapin natin kung ano man yung ikakaso sa atin, and God will always support us. Basta, humble natin ang ating sarili at tumatawag sa iyo sa Panginoon. Mali tayo, tama tayo, poprotektahan tayo ng Panginoon. Pero ganun pa man, sabi nga, kapag nagkasala ka at napatuloy nagkasala ka, siyempre, pagdudusahan mo yun. Okay? Ang Panginoon ay hindi lang love, di po ba? Alam natin yun. Just God din siya. Kasi kapag gumawa tayo ng kasalanan, nakapatay tayo ng tao, halimbawa, kawawa naman yung pamilya nun, kailangan may hustisyang mangyayari. Pagbabayaran po natin yung ating ginawang pagkakamali. Di ba? Malapit na. Konting tiis na lang, mga kapatid. Ito yung napakaraming pangako ng Panginoon sa atin. Okay? Palagay ko naman sa mga pagbabasa-basa ninyo, nagbabasa po tayo ng Bible. At attend po tayo ng mga prayer meeting. Sa discipleship, maganda rin po yan kasi lalalim po tayo dyan. Pag may mga tanong kayo, dyan ninyo tanong sa mga leaders natin para malaman natin kung ano yung mga nakatago pa palang meaning sa ilalim nun. Ang God natin, God is able to bless you abundantly. No question about it. Pag gusto tayo ng Panginoon pagpalain, pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero meron siya sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.
So lapit muna tayo sa Panginoon. Kasi wala namang problema sa blessing eh. Walang problema kung pera ang kailangan natin, although ayokong itutok kayo sa pera ha. Ang blessings ay maraming bagay, siyempre. Maraming bagay ang blessings, hindi lang pera, hindi lang material. Spiritual, mental, physical, diba? Yung ating, pag tayo masigla, ayan ang mga blessings. Tayo ay malakas, tayo ay hindi nagkakasakit, tayo ay gumaling. Yan yung mga kasama sa blessings ng ating Panginoon. Ito pala, ano ba ang pumipigil upang hindi tayo mabless? So kanina pinag-usapan natin, God is able to bless us always. Walang question doon. He will always. At ang gusto ng Diyos, i-bless tayong lahat. Yun ang gusto ng Panginoon. Meron lang mga conditions dapat. Proverbs 30, verses 7 to 9. Ito muna yung ilagay natin as part of our mind setting. Ilagay din muna natin ito sa isip natin. 2 things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Huwag akong magsinungaling. Huwag akong mandaya. Pag sinabi po natin yung pagsisinungaling, kasama na po rin yung pandaraya. Ang hindi pagsasabi ng totoo ay pandaraya. At nakita natin kanina na yung simpleng pagsisinungaling, malayo ang pupuntahan. Kaya pala sinabi ng Bible, all liars will go to hell. Napakabigat pala ng pagsisinungaling. Hindi lang yung simpleng pagsisinungaling na nagsinungaling ka sa nanay mo, nagsinungaling ka sa tatay mo. Hindi lang ganun simple yan. Kasama yon pero napakalayo ng pwedeng puntahan yan. Dudugtong yan doon sa mga mabibigat na kasalanan. Nasabi ko nga, pwedeng mapunta sa pagpatay. Sinadya man o hindi. So sabi niya, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. O bakit? Otherwise, I might have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Ibig sabihin, sakto lang. Part of our mind setting ulit, gawin na lang po natin na sakto lang yung ating gusto na mangyari sa ating buhay. Mind setting, sakto. Pero hindi po ibig sabihin yan, sakto lang kayo. Ang mind po ng God, ang isip po ng Panginoon ay hindi yung akala natin na sakto lang ako, Lord. Basta, pero ang dahilan kasi ito, baka itakwil kita pag yumaman ako. Baka isumpa kita pag mahirap ako. Kaya yung sakto lang, Lord, ganon. Yun ang isip natin. At yun ang gusto kong isipin mo natin, sakto lang. Pero tandaan natin, ang Diyos, hindi siya tao. Mas mataas yung mentalidad niya kesa sa atin. Kaya pag sinabi mong sakto, kontrolado mo na ang sarili mo. Matured Christian ka na. Sa tingin mo, sakto lang ibibigay ng Diyos sa'yo? Yun ang kaibahan ng ating Panginoon. Yun ang kaibahan ng ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos, kontrolin mo ang sarili mo, ang mentalidad mo, ang spiritual mo, ang lahat sa'yo. Kapag ikaw ay nag-mature na at nakita ng Panginoon na pwede ka nang pakawalan, yung saktong hinihingi mo, doble, triple, quadruple, yun ang ibibigay ng Panginoon. Why? Mamaya pag-uusapan natin. Gusto ko lang banggitin si Solomon. Ano bang hiningi ni Solomon nung siya yung humingi sa Panginoon? Di ba karunungan lang, konti lang? Kumbaga, Lord, bigyan mo lang ako ng wisdom para mahawakan ko ng maganda itong aking kaharian na ibibigay mo. O anong sabi ng Panginoon? Dahil yan ang hiningi mo, pero karapat-dapat ka naman sa paraphrasing na to ha, parang ginawa ko na lang kwento ha. Dahil yan lang hiningi mo, simple lang ang hiningi mo, pero alam ko naman na karapat-dapat ka, lalo kitang papayamanin, lalo kitang papatalinuhin, the more patuloy yung ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Okay? So doon po tayo ha. Doon muna tayo. Ika nga. Ito na yung ulit di ba? Pinag-usapan natin kanina to. Yung fame, lahat yan. The love of money is the root of evil. So yung love, kontrolin natin.
Eto, gusto kong magkwento ako sa inyo rito. Ang Panginoong Diyos ay laging sumasagot sa ating panalangin. Alam na po natin yon, di ba? Yung yes, no, wait. Ngayon, sa Matthew 7, verses 9 to 11, merong isang sinabi ang Panginoon dito. Ang sabi niya, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So ang Panginoon, laging sumasagot sa panalangin. Siyempre, hihingi lang din tayo pag kinakailangan natin. Ito yung kaya sabi ng Panginoon, bakit naging yes, no, and wait? Minsan humihingi, nagpe-pray tayo, sabi niya. Nagpe-pray si Russia. Si Russia ay ilang taon ka na, Russia? Ilang taon ka na? Age mo, ilang taon ka na? 7. Magtatanong lang ako, naiintindihan ba yung salita ko? Naiintindihan naman. May problema kasi ako eh. Ako'y paos, minsan nabubulol. Ayan, nalalaman nyo na. Nakikita, mga sikreto ko yan. Nabibingi, nabubulol, at paos. Si Russia ay 7 years old. Sino ang nanay niya? Dito bang nanay niya? Ikaw. Anong pangalan mo? GL. GL. DL. Okay. DL. Si Russia, lumapit kay DL. Sabi niya, mahal na mahal mo siya. Siyempre, di ba? Panganay? Pangalawa. Oh. Mahal na mahal mo siya. Sabi ni Russia, Mami, love mo ako, di ba? Sabihin mo naman, siyempre anak, love na love kita. Anak kita eh. Pahingi naman ako ng blade. May gagawin lang ako. Blade. Samahan mo na rin ang karayom. Anong gagawin mo? Hindi mo siya ibibigay. Bakit kaya? Delikado. Delikado, pwede siyang mapahamak. Okay. Si Russia po ay tayo. Katulad natin siya. Si Lord, ating Ama, tayo yung humihingi sa Kanya at nanalangin ng ating pangailangan. Magpre-pray po tayo sa Kanya, sasabihin natin, maganda naman ang motive mo, halimbawa, Lord, gusto kong yumaman para matulungan ko yung aking mga kapatid o yung aking kapatiran para makapagpatayo kami ng sariling church. Yun ang panalangin mo sa Panginoon. Kumpara dyan gusto kong i-relate dyan Ngayon, nung nag-pray tayo, nakarating sa Panginoon yun. Gawin natin parang symbolical. Humihingi ka ng ganito. Payamanin mo ako para matulungan ko ang church namin. Pagdating sa Panginoon ng prayer mo, ang nakikita ng Panginoon ay ahas, snakes. Pero ang hinihingi mo ay kabutihan. Sa kabutihan ng kabutihan ng church. Para sa church, para sa iyo, Lord, yung gagawin ko. Pag akyat ng prayer mo, pagdating sa Panginoon, ang dumating sa kanya ay snakes. Sabi niya, naku, alam mo kung bakit ang sagot ng Panginoon? Siyempre, no. At bakit naging no? Yung hinihingi mo, ako bilang ama, kunwari ako at kayo bilang aking anak, yung hinihingi ninyo, sa tingin ninyo maganda. Pagdating sa akin bilang tatay ninyo, snake pala yung hinihingi ninyo. Pag pinagbigyan kita at ibinigay ko ang hinihingi mong kayamanan, mapapahamak ka. Ganun din po yan. Yan ang ibig sabihin yan, parang nag-reverse siya. Humihingi siya ng bread. Di ba? Humihingi ka ng bread. Pero yung bread na hinihingi mo, hindi pala bread. Gillette at saka karayom yung hinihingi mo. Anak, mapapahamak ka. No. Or, anak, mapapahamak ka. Wait. Mag-mature ka muna. Ganun po yung pagsagot ng prayer ng Panginoon. Bilang Panginoon, di ba, nakita natin, alam niya, malayo pa lang alam niya
na mapapahamak ka kapag ibinigay niya yung hinihingi mo, kaya hindi niya ibibigay. Kaya minsan no or wait yung sagot ng Panginoon. At mahal na mahal niya tayo, kaya sinabi nga niya yan. Siyempre, ang ibibigay ko sa'yo, yung bread, yung kailangan mo. Pero ngayon kasi, yung hinihingi mo, makakasama sa'yo, kaya hindi ko ibibigay. Kasi ayoko mapahamak ka. Kasi mahal kita. Mahal ka kasi ni Mami, kaya hindi kaya bibigyan ng bagay na makakasama sa'yo. Ngayon, tanungin natin yung mga sarili natin. Are we ready for the blessings? So, ang Panginoon, sabi nga natin kanina, ang Panginoon naman, walang problema sa blessings. Laging gusto, I have come that you may be blessed. Not only be blessed, but abundantly blessed. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. So, my dear brothers and sisters, a blessing can become a curse if we are not ready. Yan po yun. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Hindi ibibigay ng Panginoon kasi mapapahamak ka. Kapag nagawa na natin, na na-conquer natin yung ating mga sarili, nahawakan na natin, kontrolado na tayo, sabi ko nga, in short, matured ka na. May kwento ako. Nung ako'y nag-asawa, 37 years old, at bago yan, pupunta kami ng mission sa isang, very memorable to kaya share ko sa inyo. Sa inyo ko palang share to pupunta kami ng Aklan, medical mission, sa church, dyan sa may Quezon City rin. Bago kami pupunta sa mission na yun, pinag-pray muna kami sa harap. Lahat ng participant ng atin ng medical mission, dito kayo, sa harap. Pagpe-pray kayo. Nag-pray kami. Habang pinagpe-pray kami, nag-pray ako. Wala akong girlfriend that time. Sabi ko, Lord, sa mission na to, ipakilala mo na sa akin yung mga pangasawa ko. Sa tingin ko naman, ready na ako. May trabaho na ako. Matanda na ako. May age na ako. Nakapag-ipon naman ako kahit paano. Yung spiritual ko kahit naman paano, Lord, stable naman ako. Maganda naman yung relationship ko sa'yo. Tingin ko, Lord, nakahanda na ako para mag-asawa. At pagdating ng Aklan, pero bago yun, dami nangyari Siyempre, medical mission yun, may mga nurses, doctors, at puro babae. Ang nangyari nun, ewan ko ba, siguro ganun talaga, no? Siyempre, ang dami mo nakilala. Ang dami ko nakilala, ganyan-ganyan. Tapos, ganun. May mga lumapit sa akin na talagang, hindi ko alam kung naghahanap din sila. Binigyan ako ng mga gift, ganyan-ganyan. Sign daw niya yun, binigyan ako ng gift na dolphin nga yun. Pag binuo mo siya, heart ang magiging buo niya. Ibig sabihin, tigisa kami. Marami, mga doktor pa, ganun, lumalapit. Pero nakilala ko na yung isang babae roon na kausap ko, na pinagpe-pray ko. Pinagpe-pray ko pa lang kasi hindi ko pa man siya ganun kakilala. Although kabatian pa lang ganun, yung babaeng yon. So marami naman lumapit sa akin. Tapos talagang minsan may nagiging prangka. Yung nga, binigyan ako ng gift, sabi niya ganun. Nung tapos na, talon muna ako. Nung uwian na kami, hinanap niya sa akin yung gift. Ang sign niya pala, kapag sinuot ko yon, suot niya yung gift kasi heart ang buo nun. Parang ako yung pinagpe-pray niya. Hindi nangyari po. So, hindi siya nangyari. Gulat na gulat pa ako. Hinanap ko, teka. Dali lang, hanapin ko. Sabi ko, gano'n. Hindi, wag na. Okay na. Sabi niya sa akin. So, umalis na siya. Hindi, okay na. Ngayon, yung isang balik ulit, flashback. Rewind. Yung napangasawa ko naman, nakipag-close na ako. Nakipagkaibigan ako. Tapos, yun nga, habang nag-uusap kami, later on, malalaman ko na attracted naman pala kami sa isa't isa. Then, pag uwi na namin, konting prayer, tapos naging kami na. Kumbaga, binigay yan ng Panginoon. Napunta tuloy tayo sa aking love life. No? Pero ang punto ko po, kapag ready na tayo, saka pa lang natin makukuha yung gustong ibigay ng Panginoon. So remember, ito nga, God is the God of perfect timing. He will not give you what can destroy you. So kung ano yung hinihingi ninyo ngayon,
Huwag niyong isipin na hindi dinidinig ng Panginoon. Tandaan niyo yung sagot ng Panginoon. Either hindi ka pa handa, anak, kaya hindi ko pa ibibigay yan. Or masisira ka dyan, kaya hindi ko ibibigay yan. Pero bibigyan kita ng iba. Ganyan naman ang Panginoon eh. No? Basta lapit lang tayo sa Panginoon. Ito, naulit lang pala. So uulitin ko ulit. Para tumatak sa ating isip. Kapag na-conquer na natin yung sarili natin, na-disiplina na natin ang sarili natin, napalago na natin yung spiritual life natin, tayo ay malapit na sa Panginoon, maganda na yung pakikipagrelasyon natin sa mga tao. Hindi perfecto, ha? Walang perfecto, sabi ko nga. Ibig sabihin, maganda yung opinion nila sa atin. Hindi na si Bong na, ba't palaging susuray-suray? Ganyan ba talaga maglakad dyan? Bakit? Parang sumusuray. May tama pala. So, nakainom. Hindi ganun, ano? Dapat maganda yung tingin sa atin ng mga tao. Hindi man ganun kaganda, hindi dapat pangit. No? Kasi bilang Kristiyano, sabi nga ng Bible, yun daw, pag ilawin daw natin yung ating buhay at makita nila ang kabutihang, di ba sabihin, mabuting tao tayo, at makita nila na ganun pala ang maging isang Kristiyano, mapapapurihan ang Panginoong Diyos. Okay? Isa yun sa will ng Panginoon sa atin. Baguhin ang ating sarili sa tulong ng Banal na Espiritu. At pagkatapos, kontrolin nating sarili. And then, kapag nakahanda na tayo, ibibigay ng Panginoon yung para sa atin. He will bless us. God, ang purpose ng Panginoon is to bless us. Bless you and your family. Laging kasama ang family. Kasi family ang gustong i-bless ng Panginoon. Pero may timing yan because God is the God of perfect timing. Darating yan kung kailangan at tamang-tama sa oras. Okay? Maraming salamat sa may kinig. Tayo po ay muling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Salamat po sa iyong salita at dalangin namin, Ama, na kami ay matutong mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Wala pong perpekto, pero alam ko po, Ama, na kalooban mo na kami ay mamuhay ng may karangalan, na maganda naman ang tingin ng mga tao sa amin. At kami ay marunong mag-react ng tama kahit hindi maganda yung sasabihin nila sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kapatirang ito, ang simbahang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Ama. Palakihin mo pa po ang church na to, Panginoon. At matuto rin po, Ama, ang mga kapatirang ito na sa pag-apply ng iyong salita, Panginoon, ay makapag-invite tuloy sila, Panginoon. Makapag-invite sila ng mga tao na makikita kasi sa buhay ng mga kapatid na to ang iyong ginawa, Panginoon, sa kanila. Salamat po, Ama. Sa iyo ko po tinatagubilin ang ibang oras pa sa iyo at ang iyong gabay, pagpapala, ay ibigay mo sa aming kapatiran, sa mga kapatirang ito, sa aming lahat, sa church na to, Panginoon, ang iyong pagpapala. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po'y tumayo. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko'y wala nang ang iba.
sasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. At lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hinigit sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin. Yes, amen. Tayo na po'y umupo. Wait lang po yung pagkain. Maraming salamat po.